Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Charo, ayon sa Komisyon ng Populasyon, sa loob lamang ng isang dekada, dumoble ang dami ng teenage pregnancy sa ating bansa. Ano nga ba ang nangyayari sa ating mga kabataan ngayon? Bakit sa kanilang murang edad ay naliligaw na sila ng landas? At sino ba ang dapat sisihin sa maagang pagbubuntis at sa pagsasama ng ating mga kabataan? Grabe oh. Ayan oh. Panis. Tignan mo. Sheesh bro. Shouty pare. Muna tayo ng po. Tignan nyo. Ayoko! Akong hubuon ang imong panty. Agay ka mo. Ayun, nice one. Ganun sana. Yoy! Ako, tigilan nyo ako. Samahan niya kanyo, ano? Oy, saan mo ba na-download yan? Hayop pa. Laki nung okay ng babae oh. Amazing. Galing doon sa bakla, sinend niya sa akin. Akala niya siguro pag napanood ko tong video na to, papatulang ko siya. Oo. Di ba sinabi nga yun? Oo. Hoy! Ano yan ah? Patingin nga ako. Ano yan? Ito, bata ka pa. Anong bata ka pa? 16 na ako no? Mas bata ka pa nga eh. Siguro hindi ka patulino. Ako, support. Baka pag nakita mo to, makalimutan mo yung pangalan mo. Baka ligawan kita dyan, hindi ka makapalag. Paano mo ko liligawan? Hindi pa nga kita kilala. Well, I'm David. Dave for short. Nice to meet you. Ano bang ginagawa mo? Higatas ka pa nga sa labi oh. Nagumpisa ang lahat sa biruan at tuksuhan na parang mga bata. 14 anyos pa lang nun si David, samantalang si Max naman ay 16 anyos. Pero pagkalipas ng 3 araw ng pagkikita nila sa playground na kung tawagin ay paraiso. Makasada mo lang si Max eh. Ba yun? Oo. Lapitan mo nga. Ano ba diba? Wala ka nang ibang ginawa kundi manggulat. Nakakainis ka talaga. Sorry na pero Max, itong sasabihin ko, totoo na to. Ano ba yun? Pwede ba kitang ligawan? Total, kamukha ko naman si Aljo Rabrenica. Machete. Aljo Brenica, baka ka mas echuete. So, mo lang. Grabe ka naman! Kung liligawan mo ako, papahirapan kita ng parang kontrabida. Di nga. Sampulan kita dyan eh. Sige. Sige nga. Hayop ka. Aray! Dahil dyan, pakis. Agad-agad? Oh, Ano ba? Nasasaktan ako. tayo na. Sige na ako na. Sus. Pakipot ka pa, bibigay ka din pala. Tatol, may syota na ako. Nung una, laro-laro lang ang namamagitan sa kanila. Hindi nila ito pinaalam sa kanilang mga magulang. Nakakainis yung customer namin kahapon. Bakit? Eh paano kasi, 10 piso na nga lang nakikipagtawaran pa. Yun tuloy, ginabi na ako. Pero dahil day off ko ngayon, kasama kita. Pero, pinayagan ka nila kahit 14 ka pa lang. Oo, grade 4 pa lang ako, simula nung tumigil ako sa pag-aaral. Para makatulong sa bahay. Max,
Wala naman akong ipakilala sa magulang mo. Wala na ang nanay. Ang tatay naman nagpupulot ng basura. Mabait yun. Sama nga lang magalit. Bakit? Mamanikan ka na ba? Eto naman oh. Di mabiro. Di ba alam mo namang seryoso ako sa'yo? Seryoso. Anong pinagsasabi mong seryoso dyan, ha? Nandito ka lang pala. Hayop ka talaga. Rinay, tama na. Ito ba? Ito ba yung shota mo? Ang bata mo ba? Wala naman ako ginagawang masama eh. Wala pa sa ngayon. Ikaw, ilang taon ka na ba? Assistant po. 16? Mas matanda ka pa dito sa anak ko. Gusto ko pang makapagtapos na mag-aaral tong anak ko, ha? Kaya ikaw, umuwi ka na. At ikaw, umuwi ka na rin. Hihintayin kita sa bahay. Yari ka sa akin. Ano nangyari sa inyo? Basta na kayo? Tagal na natin hindi nagiinuman ah. Hi, Mali po. Mating ka na pala. Ako yung Mark po. Wala pa. Oh, sino naman tong kutong lupa na to? Ha? Tay si, ano pala, si Dave. Boyfriend mo? Baka di patuloy yan. Sabi ko nga po. Cheers! Tara na nga. Joke lang yun, ha. Bakit? Ano po? Mukhang tayo na lang mga dito ah. Eh, ano naman? Balik naman. Kahit isa lang. Hindi pwede. Baka dumating si tatay, mahuli tayo. Baka dumating si kuya. Eto naman oh. Parang halik lang. Tsaka hindi naman ako lasing. Pagkatapos ng halik, ano? Umuwi ka na kasi. Kahit isa lang, please. Mamakaawa na nga ako. Kahit isa lang. Sige na. Isa lang. Sa pisngi. Okay lang. Last na. Isa na lang. Sa Ano? kabila naman para pantay. Oh. Ano ba? Di ba sabi mo isa lang? Nakakarami ka na. Di ba sabi mo sa akin, mahal mo ako? Mahal din naman kita. Patunayan mo nga sa akin na mahal mo ako. Sige. Pero akong hahalik sa'yo. Pikit ka. Bakit naman? Pikit ka. Chill ka lang, par. Matagal na din yun. Mga weeks. Hindi ko din naman sinasadya yun. Sigurado ako hindi kami magkikita. Ingot ka kasi. Gagawa ka ng kalokohan sa bahay pa nila, Max. Buti nga hindi kayo nahuli. Hindi ko na talaga nakontrol sarili ko nun eh. Tsaka tayo lang din naman nakakaalam nito. Wait pare. Ayun na siya. Ako matitiis na yan. Nandito ka lang pala, ha? Napuweto ka gabi, kakaintay sa'yo, tapos dito ka lang pala natulog, at di mo pa rin tinatantaan yung kalokohan ginagawa mo. Ay, huwag ka naman dito mag-skandalo. Nahihiya ka? Nahihiya ka dyan sa mga kaibigan mo? Hindi ka ba nahiya sa pinagagawa mo? Puro kalokohan na yung ginagawa mo. Ay, mahal ko talaga si Max. Mahal? Sumasagot ka pa? Ang bata-bata nyo pa. At kayo naman, alam nyo naman nababaluto kapag nalalasing, niyayaya nyo pa rin. Bahala ka na nga dyan. Pinagsasabihan ka lang namin. Ganyan ka naman palagi. Pinagkakaisahan niyo ako. Ganun? Pinagsasabihan ka lang namin kasi mahal ka namin. Pinapaalalanan ka namin kasi ikaw ang bata dito. Ate, hindi na ako bata. Dalaga na ako. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa'yo.
Busog ka sa pangaral sa amin ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Oo, nagpupulot lang ako ng basura. Pero pinilit kong buhayin kayong magkakapatid. Tay, mahal ko po si Dave. Nagmamahalan po kami. Mahal? Nagmamahalan? Hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Marami pa kayong kakainin bigas. Tanda mo, ayoko na makita sa susunod yung kutong lupa na yun, ha? Tila sadyang malakas ang tama at hindi mapaghiwalay ang dalawang minor de edad na si Dave at Max. Kaya napadalas ang lihim nilang mga pagkikita at lambingan hanggang sa Mahal, may kumakatok. Aga ng parusa sa inyo, no? Ayan, kalat na sa kapitbahay natin yung kalokohan ginagawa mo nung malandi mong kasintahan. Nay, huwag mo naman sabihin ng ganun si Max. Mahal ko po siya eh. Kapag nagkatuluyan kayo at nagkaroon kayo ng anak, naku, kawawa yung magiging anak nyo. Mamamatay lang yung sa gutom. Di ba, mahal? Mahal. Di ka tumulad sa mga kapatid mo, nakapagtapos, nakapagtrabaho, at saka sila nag-asawa. Eh ikaw, di ka nakapagtapos ng elementarya. Anong mangyayari sa buhay mo? Ayun na, si Pacquiao nga. Grade 6 lang natapos pero bilyonaryo. Hoy, si Pacquiao yun. Magaling yun na boksingero. Nag-iensayo at masipag. At nang nakamit nun, pinaghihirapan niya. Eh ikaw, wala ka sa kaligtingan ni Pacquiao. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Tal na, wala naman ang kwenta para sa inyo. Mabuti na nga umalis sa bahay na to. Aalis ka? Pambihira tong bata na to. Sige, umalis ka! Panindigan mo yung babae mo, ha? Sige, magpakalayo ka. Tingnan lang natin kung di ka bumalik dito. Max, lumayas ako sa amin. Tara, magsama na tayo. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong butinsin yung anak ko, gusto mo pang itanan. Parehas naman po namin ginusto yun kasi po nagmamahalan po kami. Lecheng, pagmamahalan yan. Hindi ganun kadali ang buhay, Dave. Nisong kung duling nga, wala kay. Paano mo bubuhay ng anak ko? Hindi naman po nasusukat sa pera ang pagmamahal. Saan? Sa pototoy mo o sa bibig mong puro satsat? Umuwi ka na. Tigilan mo na ang kapatid ko, pwede. Nakikiusap ako. Hindi pwede. Mahal ko si Max. Mahal niya rin ako. Bakit di natin tanungin si Max? Mahal mo ba tong putong lupa na to? Oo, tayo mahal ko si Dave. Sa tingin niyo wala pa kaming kamangwang sa ganitong mga bagay. Pero pakiramdam ko gusto ko magsama na kami. Gusto ko magsama na kami ni Dave, tay. Manahimik ka. Wala kayong alam. Ikaw, pasok mo na lang yung kapatid mo. Maayos po kasi ko sa amin. Gusto ko po sana patunayan sa inyo na mahal ko po talaga ang anak niyo at kaya ko siyang buhayin. Pero sa ngayon po, pwede po ba kahit dyan na lang po ako makatuloy sa inyo? Kahit pansamantala ho. Pero pangako po, hindi naman po ako magiging pabigat sa inyo at mamahalin ko po talaga yung anak niyo. labag man sa kanyang kalooban at prinsipyo, nanaig ang pagiging magulang ni Mang Kanor. Dahil abala sa kanyang trabaho, pumayag si Mang Kanor na tumuloy si Dave sa kanilang tahanan para samahan si Max habang Max, ano bang ginagawa mo? Sandali lang. Tay! Tulungan mo ako! Ano nangyayari sa'yo?
Anong ibig sabihin nito? Buntis ka ba? Anak ng toko ang makinis naman, oo. Ano na hospital? Oh, bilisan nyo. Ano raw sabi ng doktor? Wala na yung baby natin. Nalaglag. Kasi hindi ka nag-iingat. Hindi ko naman sinasadya. Tsaka hindi ko nga alam na buntis ako. Mas ka na nga dito. Baka mamaya, mabutan ka pa ni tatay tsaka ni ate. Ayaw mo na ba sa akin? So, ano? Makipaghiwalay ka na? Di mo ba napapansin? Lahat sila ayaw matuloy yung relasyon natin. Yung nanay mo, yung tatay ko, tsaka yung ate ko. Kasi nga mga bata pa tayo. Lalong-lalo ka na. Age doesn't matter naman kapag nagmamahal ah. Parang wala lang sa'yo yung nangyari sa akin dito ah. Masakit kaya? Sobrang sakit. Sa sobrang dami nga lumulos ng dugo. Akala ko mamamatay na ako. Pero sige, hahanap ako ng trabaho. Basta tandaan mo, hindi kita iwan. Sorry na. Sorry na. Siya nga pala, nakausap ko yung tatay mo. And sabi niya, siya raw muna magbabayad pero babayaran ko rin siya. Babayaran ko, pinangako ko sa'yo. Eto talagang magtatrabaho na ako para sa atin. Para buhayin ka. Gusto kong makapagsimula ulit tayo sa umpisa at pinuhin yung mga mabuti nating kinabukasan. Inabutan din ako ni nanay ini ng pera. Naisip ko lang, na kaya pala sila galit na galit sa atin. Eh dahil galit na galit din sila sa sarili nila. Dahil pakiramdam nila nagkulang sila sa atin bilang magulang. Alam mo, para sa akin, totoo niyan. Tayo itong matigas ang ulo. Kasi matagal na din naman nila tayong pinagsasabihan. Kasi kung titignan mo, kung sasabihin ng mga tatay, nanay natin, parang alam mo, okay naman yung mga sermon nila. Tayo lang itong talagang mga matitigas at sakit sa ulo. Ang pag-aasawa ay hindi biro, lalong-lalo na sa mga kabataan gaya nila Max at Dave. Huwag sana nating gawing dahilan ang kahirapan upang sisihin ng ating mga magulang kung tayo man ay naligaw ng landas at pumasok sa isang bagay na sa huli ay hindi natin kayang panagutan. Dahil ang katumbas ng panandali ang sarap ay habang buhay na hirap. Tandaan na ang pag-aaruga at pagpapalaki sa isang anak ay isang mabigat na responsibilidad na dapat pagsaluhan ng mag-asawang nasa wastong gulang at sapat na kabuhayan para manatiling buo ang pamilya. Ito po si Charot Santos Cruz, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang araw po, mga kaibigan.